Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. Ayan, magandang araw, tanghali, hapon, madaling araw, gabi. Nasan mang panig po kayo ng mundo. Sana po ay maganda pa din kayo. Ayan, lalo na yung mga tropa pips natin dyan, mga OFW na nagtatrabaho po sa iba't ibang panig ng ating planet Earth. Nako sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at yung atin pong mga kaibigan dito sa Luzon, Visayas, Mindanao ay shoutout po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. Ngayon po, ito po ang ating pag-uusapan. Etong si Pebbles Talakera. At ito nga pong si Pebbles Talakera ay nakita nating nag-post at sabi nga po niya, gusto kong mag-apologize sa presidente at sa first lady. Sana mapatawad niyo ako. Ayan. At ramdam ko ang sinseridad nitong si Pebbles Talakera dahil din po sa kanyang post na ito na kung saan sabi nga po niya, mukhang puro ako ang content ng mga DDS vloggers. Hindi po ako galit pero sana walang balahuraan. Ayoko nang magpatumpik-tumpik pa. Magbabalik BBM na po ako. Doon sa mga nag-iisip na nakausap ko na sila BBM at Lisa, walang katotohanan yan, hindi ko sila nakakausap. It's my decision na bumalik sa BBM. Hindi ko nga alam kung tatanggapin pa ako Magalit kayo kung gusto nyo, choice nyo po yan. Sa mga OFW kong mga kapatid, darating ang time maiintindihan nyo ako. And last, kung gusto nyong manalo sa laban, ang siraan nyo yung kalaban. Huwag yung kakampi nyo. And thank you to BBM Vloggers for welcoming me back. At doon sa mga DDS Vloggers na gusto ako talakan sa mga content nila, go lang. Tulong ko na po yan sa inyo para may content kayo. Pero, gaya ng sabi ko, walang balahuraan. Kaysa makipaglaban ako, magpo-focus na lang ako sa pagtulong sa mga tao sa distrito ko. Uulitin ko po, hindi na ako susuporta sa laban ng mga Duterte. Ayan po ang post nitong si Pebbles talaga. Wala namang problema kay Pebbles. Okay naman si Pebbles. Saka isa pa, eto Ate Pebbles Talakera, medyo kontrahin ko na po kayo kagad Kasi po alam niyo po, hindi po sila pwede na walang balahuraan. Hindi po sa kanila pwede. Kailangan po nila tayong balahurain. Ang mga yan po ay hindi po binabayaran para po magsabi ng katotohanan at magsabi po ng mga magagandang bagay. Yan po mga yan ay binabayaran para tayo'y tuligsain, murahin, laitin at yun na nga po, balahuran. Wag na po tayong umasa na makakaranas po tayo ng mga magagandang salita dyan po sa mga DDS na yan. Lalo na mga DDS vlogger. Ako po'y dating nagbablog ng digong. Dati ako nagbablog ng digong. Hindi niyo naman na maikakaila at hindi ko din maikakaila. Talagang ako po dati ay nagbablog ng digong. Pero hindi po ako diehard. Hindi po ako super supporter na may nakita ng mali, patuloy pa rin sa pagsuporta. Ngayon, nung nakita ko po binaon tayo ni Digong sa utang, pinamigay ang West Philippine Sea o pinaubaya, EJK, napakaraming pinatay doon sa war on drugs na walang hustisya magpasangga ngayon. At dagdag pa po natin ang mga iba't ibang korupsyon na involve ang mga cronies ni Digong na sila Michael Yang at Tono Yang. Dagdag pa po natin
ang Pogo na napakarami pong kabulastugan at napakarami pong nagpayaman. Napakarami po ang nakinabang dito sa mga Pogo na to. Yung isa nga nagtatago na yan. Hindi po pwedeng walang balahuraan diyan po sa grupo na yan. Ngayon po, ako dati talagang supporter ako ni Digong kasi syempre nakita ko yung kanyang ginagawa nung siya ang presidente, di ba? Tuntua ako kada merong malalaman ko na nahuhuling mga drug addict, may nahuhuling mga fishball vendor, tapos sumisistema, nagbebenta o nagtutulak. Tapos natutuwa ako may mga nahuhuli na mga tricycle driver, magbabalot, tapos nagtitinda rin pala ng droga. Ay napansin ko, teka, oo nga no, tricycle driver, balot vendor, kalakal boys, fishball vendor, puro ganyan na lang yung nahuhuli. Kung hindi nahuhuli, nagugurgur. Teka, parang nung na-realize ko, nung pong ako medyo nahimasmasan na, sa akala ko magaling at talagang para sa taong bayan, para sa Pilipino, etong si Digong. Nung ako'y nahimasmasan na, para ka ako may mali. Wala namang mga drug lord. Wala namang drug lord na napakulong. Mayroon mang drug lord na napakulong, nakalaya din. Mayroon mang drug lord na kanyang binatikos, pero hindi nahuli. Ngayon, hindi na malaman kung nasaan. Yung pala kumpare niya, katuwang niya sa kasal. Tapos, ang dami kong na-realize nung nawala na si Digong sa pwesto. Doon na naglabasan yung mga kabulastugan na ginawa niya. Unang-una na yung 7 milyong utang. Kaya ako hindi ako naniniwala or hindi ako, kumbaga para sa akin, tama lang yung ginawa nitong si Pebbles Talakera. From BBM, pumunta siya kay Digong at ngayon, babalik talaga siya sa pagiging BBM supporter. Bakit? Dyan sa grupo na yan, naku, kanya-kanyang GC yan. Bukod sa kanya-kanyang GC yan, yung mga pinapanginoon dyan at mga inaanito dyan, naku, hindi mo pwedeng pagsalitaan. Lalo na yung mga nagmamagaling, yung mga bida-bida. Nako, hindi po pwede. Bakit ko alam? Dati kung nagbablog ng Duterte. Dati kung meron akong dating mga vlog patungkol kay Digong. Ngayon, ako po nakikita ko po yung pangit na sistema diyan. At meron akong napansin diyan talaga na meron pong mga ilang tao diyan na gustong magtayo ng kanilang imperyo. Ang gusto nila, sila ang bida, sila ang magaling. Ang gusto nila, sila ang bida-bida. Sila ang bida sa sarap. Sila po ang dapat na tinitingala, wala nang iba pa. Bonggang bongga! Diyan din po ako nakakita ng mga tao na kapag mayroon pong papausbong na vlogger o papausbong na tao na nakita nila nga medyo promising sa pagbablog, medyo bibirahin ka na. Panis! Bibirahin ka na or tatanggalan ka ng following. Sa pamamagitan ng meron akong kaibigan dyan vlogger din nadali ng alam niyo yung tirang pailalim. Yung tirang pailalim na mag-PPM doon sa mga nagpapakulay, sa mga nagpapalipad, sa mga namimigay ng super chat, super stickers at namimigay ng GCash.
na medyo laylo kayo diyan, ha. Huwag niyo masyadong puntahan 'yan. Meron akong balita na yung tao na 'yan spy o pakawala. Ayan, mga ganyan spy. Ganyan po sila katindi. Kaya po, alam ko ang kalakaran dyan. Kapag medyo napapansin, dumarami followers mo. Pag napansin, pag nag-upload ka, nag-live ka, medyo tumataas ang bilang ng iyong manonood. Nako, delikado na dyan. Humanda ka. Yung sinasabi ni Kibulok na rendition, gagawin sa'yo ng mga vlogger. Diyan merong rendition. Hindi ka na dadalhin sa Amerika. Dito lang sa Pilipinas, meron ng special rendition. Sisiraan ka na sa mga manonood. Ganyan. Ganyan po dyan. At, tandaan po ninyo. Yang mga yan, talagang lalaiting ka niya. Miss Pebbles Talakera, lalaiting ka, sasabihan ka ng humpak kahit na dimple. Ganyan po siya. Sasabihan ka ng bayaran kahit naman alam naman natin kung sino yung talagang tumatanggap. Meron ng video si Kuya Ninyo pinapanood sa akin Naku, dyan po sila magaling. Aatakihin ka nila ng personal. Bakit? Kasi wala naman sila sa yung maibabato ng patungkol sa issue. Bakit? Talo naman talaga sila. Pagdating sa issue, talo sila, di ba? Ate Pebbles, tanungin mo lang yung mga yan. Bakit kayo sumusuporta sa kriminal? O ano isasagot nyo? Bakit sumusuporta kay Bantag, Tebes, Kibulok, at ngayon kay Digong Duterte? 4 na kriminal yan. Pag sinabi ninyong hindi kriminal yan, ay naku po. Talagang kailangan nyo ng paliguan ng mga utak. Paliguan nyo kaya utak nyo, try nyo, isang beses lang para malinis yung mga mikrobyo. Diba? Kapag sinabi kriminal si Kibulok, sasabihin paninira daw yun. Yun ba hindi kriminal? Bukod sa meron na siyang angel of death, meron pa siyang mga binubulog gabi-gabi na kanyang mga pastoral. At hindi nasiyahan, binugaw pa kay Digo. Magkaibigang Mangkanor nga talaga. Kaya po, naku Ate Pebbles Talakera. Ako hindi, actually, kaya nga mahina channel ko. Kaya nga hindi ako nakakakuha ng maraming viewers. Kasi kumbaga parang ako po ay bagong salta dito sa mundo ng BBM. Nag-start lang ako mag-vlog ng BBM somewhere around 2023, around October, November, kung daw nagkakamali. Doon ako nagsimulang mag-vlog, doon ako nagsimulang magising sa katotohanan, binauntay ni Digong sa utang, pinamigay ang West Philippine Sea, pinapasok ang Pogo para makapangulimbat ng pera ang kanyang mga cronies. Nandyan din ang EJK. At naku, napakarami pa pong issue ng mga korupsyon. Kaya po ako ay naniniwala na tama po ang desisyon ninyo. Mabuti yung ginawa ninyo Umalis kayo kay BBM para mas makita po ninyo kung anong klaseng tao ang makakasama nyo doon sa grupo ng mga DD. Andyan ang inggitan, andyan ang tulakan, yung alam niyo yung hindi mo naman sila kasama pero parang feeling mo tinutulak ka sa bangka. Ganyan dun Tapos alam mo yung feeling na ikaw ay malinis naman ang hangarin mo, hindi ka naman ang bubudol, hindi ka naman nag-o-online limos, pero magugulat ka.
sunod na live mo, sunod na upload mo, wala nang manonood sa'yo. Bakit? Meron nang tumira ng pailalim. Ganyan po katindi yung mga kaya po ako tama yung decision po ninyo, 'di ba? Ganyan po 'yun kumbaga nakita po ninyo yung mali doon. 'Di ba? Ang nangyari, yung nakita ninyong mali dito sa loob ng BBM, yun pala'y tama. Sila pala talaga yung mali. Inimpluwensyahan kayo. Kayo po ay dinaya, niloko sa mga salita. As usual, syempre, ano ba naman ang ipanlalaban niya mga yan? Alam nga namang sabihin nila sa inyo ang katotohanan na maayos mamuno ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam nga namang magsalita yung mga yan na napakabuting presidente ni PBBM. Diba? Kaya tama yun, nakita po ninyo na experience ninyo ang kaibahan ng BBM vloggers at mga DDS vloggers. Nakita na ninyo kung gaano po kahihina utak ng mga tao doon pagdating sa katotohanan. Pero napakatatalino pagdating sa paghingi ng wheelchair. Napakagagaling pagdating sa paghingi ng Gcash. Remy, pupunta ng isang lugar, magmamautog, libre hotel, libre pagkain, libre plane ticket, tapos hihingi pa pamasahe sa mga supporter. Hihingi pa pang hotel, hihingi pa pang merienda, pangkain. Diyos Mariosep, ano ba namang klaseng mga tao yan? Kaya tama lang po yun. Nakita po ninyo, na-experience po ninyo kung anong klase po ang mga tao doon. Ngayon, ito po yung isang video ni Ate Pebbles Talakera. Shoutout pala kay Boss Mike. Kay Boss Mike, itong video na ito. Nakita ko sa live niya. Medyo, sabi ko, kwentuhan lang to. Video, papuntang Pataya. Sabi ko, parang wala na akong, parang sabi ko, ko na, next video ko na Kaya lang bigla ako narinig, ito, bigla ako narinig. We're going now in Pataya. Na-miss ko tong yung banding namin nila Mike. We're going now in Pataya. Ko tong yung banding namin nila Mike. Ayun, na-miss ko tong banding nila Mike. Big boy, teka, hindi ko muna ililipat. Tapusin ko to. Madalas kasi noong election kasi po, every Friday ba tayo or Monday? Monday, Friday group kami. BBM group kami, Monday, Friday. Kasama namin sila Coach Jared, sila Sas. Sec Trixie, di ba nag-Christmas party pa tayo? Kita nyo talagang sila pala talaga magkakasama noon. Ano nangyari dito? Hindi ba naliligo mga utak neto at nagkaroon ng mikrobyo? Si Sas, si Trixie, Sus Mariosep, si Trixie dati pinapanood ko ngayon. Hindi na ako nanonood. Simula nung nakita ko yung mga banat niya kaya PBBM, sumama siya sa mautog. Sabi ko, parang si Harry Roque to, mga abogadong mga naging pulpul. Yan, magkakasama kami. Alam nyo, hindi naman kami nagtitirahat kahit na magkakaiba kami ng opinion. Pero meron kasi ngayon na mga DDS at mga bagong vloggers na feeling na akala mo malaki naman na itulong nila doon sa mga kinakampanya nilang tao kung manlait ng kapwa vlogger. Ayun. Kasi nga po, ganun po talaga kalakaran doon. Kailangan manglait, kailangan mambalahura, yung mukha mo, babanatan yung mukha mo, pananamit mo, lahat ng makita nila sa'yo, talagang babalahurain ka, ganyan po ang kanilang gawain. Pero kasi alam nyo kung ano lang ang isang panampal dyan sa mga DD shit, magsabi ka ng facts, magsabi ka ng katotohanan, kita mo, galit na galit yung mga yan. Diyan sila galit na galit kapag sinasabi mo yung totoo. Pag sinabi mo, mangkanor si Kibulok, mangkanor si Digong, manyakol, wanted.
Yeah, pag ganyan mga sabihin mo sa mga yan, ICC, ayan, paparating na, protector ng droga. Binaon tayo sa utang. Kapag sinabi mo yung mga ganyan kay Digong, kay Kibulok, naku po, Diyos ko, sabi ko sa inyo. Pati lolo nyo, idadamay hanggang kaapu-apuhan nyo. Idadamay nila, talagang wawasakin nila ang pagkatao mo. Bakit? Wala silang panlaban doon eh. Facts ang ating pinaglalaban dito. Katotohanan ang ating binibigay sa kanila. Hindi nila marirebat yan. Kaya ano sasabihin nila? Pangit, humpak, bangat. Ganyan na sasabihin nila. Bangag ganun. Ganun lang ang argumento nila. Nothing more, nothing less. Mag-vlog ka ng tungkol sa binaon tayo ni Digong sa utang. Mag-vlog tayo ng patungkol sa napakaraming nadamay sa EJK ni Digong. Galit na galit yung mga yan. Alam nyo, sasagot niyan. Sasabihin pa niyan, panoorin mo kung paano kita dudurugin. Ganyan pa sasabihin niyan. Tapos, mukhang tama. Kita mo mukha kang tama. Ganyan lang sasabihin niyan. Pero yung mga argumento, mga facts na sasabihin natin, wala silang isasagot. Bakit? Wala naman talaga silang pansagot. Pinatulan ko ngayon. Tapos gusto nila, sakyan mo sila ng sakyan. Parang feeling sila yung magagaling. Yun, katulad nun. Nagkaabutan. Di ba? Nagkaabutan ng ng ewan ko lang kung eto yun. Teka. Pakita ko sa inyo. Nagkaabutan nito. Ayan. Diba? Nagkaabutan yan. Diba? Ayan. Pakita natin yung nagkaabutan. Nagkaabutan yan. Nagkaabutan yan. Diba? Ano ang sasabihin nila? White powdery substance daw yan. Ngayon, hindi mo pwedeng kontrahin yan. Kapag ikaw nandun ka sa Duterte vloggers o Kibulok vloggers, mautog vloggers, at sinabi mo na pin yan, o kaya sinabi mo pera yan, o sinabi mo ibang bagay yan, 5 piso, 10 piso, 20 pesos na bariya, magagalit yung mga yan sa'yo. Babanatang kanyang mga yan. Hindi nyo pa napansin. Kahit sila nagbabanatan, nagtitirahan sila, nagsisiraan, kasi nag-iinggitan po sila doon. Saka napakahirap pong mag-vlog ng may boss. Napakahirap na mag-vlog ng may nagpapasahod sa yung ibang tao bukod sa YouTube. Bakit? Kailangan mong i-vlog kung ano ang ilalabas nilang issue. Kailangan mong suportahan yung kahit na fake news na ilalabas nila. Paano ko nalaman? O galing mismo kay Kuya Nino. Si Kuya Nino ang saksing buhay, saksing tao ng kung anong katarantaduhan diyan sa loob ng mga DDS vlogger. Hindi ka pwedeng sumalungat diyan. Dapat lagi kang nakasang-ayon. Kapag sinabi nilang white powdery substance yung pinaabot na yun, dapat i-vlog mo yun as white powdery substance kahit na niloloko mo yung sarili mo na yun ay isang pin. Ganyan dyan. Fake news na. Kahit fake news na. Kahit fake news na, kailangan mong i-vlog yan na totoo yan. Search your heart. Search yourself. Be my lady, hindi. Tapos na ba yun? Be my lady. Tapos na nga doon. Kumbaga hanggang doon lang naman yung mga yan sa mga fake news lang po talaga. Ganun po sila kadenumero. Kaya alam nyo nga po, pag sinasabi nga bayaran, ganyan, alam nyo, natatawa na lang ako bakit?
Ang sarap ng buhay namin. Kami kahit ano i-vlog namin eh. Oh. Kahit ano sabihin namin dito, walang nagre-regulate ng mga vlog namin. Kailangan lang naming sumunod sa YouTube policy. Pero yung sa policy ng mga kung sa vloggers, wala sa aming nakikialam. Kahit ano sabihin namin dito, pwede naming sabihin. Kahit sino i-vlog namin dito, pwede naming i-vlog. Ganun po kasarap ang maging BBM vlogger. Di bali na pong walang bayad. Di bali na pong hindi kami kumita ng milyon. Di bali na po na maghirap kami at hindi kumikita. Okay lang po. Kaysa naman kami kumikita nga, mabubulo ka naman sa kulay. Kaysa naman sa kumikita ka nga, pangpiyansa lang naman yun. Diba, tama yung sinabi ni Ate Pebbles, meron diyan yung mga bida-bida, lalo na yung malaki katawan. Nalulunod sa isang basong tubig. Hindi pala isang baso, isang kutsara. Ngayon lang kasi nakatanggap yan ng ganyang atensyon. Ngayon lang po yan nakatanggap ng ganyang recognition. Kaya po galing-galingan, bida-bida. Ano nangyari ngayon? Inciting in sedition. Inciting to sedition. Sedition. Obstruction of justice. Meron pang sinabi si General Torre. Iba-vlog din natin yan. Mamaya po, meron tayong live patungkol dyan. Napakarami pong kasong tatanggapin itong mga vlogger na to. Napakarami po. Katulad nun, meron pang yung usurpation to authority ba? Napakarami. Nakita ko yung kanina sa balita. Mga mga kakasuhan ng PNP ng mga pulis at ng mismong CIDG director. Kakasuhan po ang mga lumabag po sa batas at mga nanggipit, ng takot, biruin mo mga kapulisan, tinatakot nitong mga tukmol na vlogger na to. Tinatakot nila ang mga mga kapulisan, tinatakot ang mga nagpapatupad ng batas. Ayun, tanggapin ninyo ang mga kaso na yan. Diba? Yung isa dyan, nagmamalaki, ang laki ng kinita ko, ang laki ng sinahod ko, mas marami kong pera, ganyan. Saan mo ba dadalhin yung pera na yan? Sa kulungan. Kahit nga sa kulungan, di mo madadala yan Diba? Kahit nga sa, mo dalhin yan? Sa impyerno, hindi mo madadala yan. Diba? Aanin mong maraming pera kung ikaw na may nakakulong. Bigyan ka man ng 1 milyong abogado, ibigay na sa iyo ang lahat ng magagaling na abogado, times 10, times 20 pa. Wala rin. Bakit? Putya. Sino ba makukulong? Matibay ang ebidensya laban sa iyo. Sino ba makukulong? Yung mga abogado ba? Hindi naman Ikaw ang makukulong. Kaya nako, umanda na kayo. Ihanda nyo mga katawan ninyo dahil nag-aabang na sa inyo si Peryong at si Kaya po, Ate Pebbles Talakera, ako, sampid lang ako dito sa BBM. Sariling desisyon, mag-vlog patungkol kay BBM. Tingin ko yung mga tao naman na nakasama mo noon, tanggap na tanggap ka, mahal ka pa rin hanggang ngayon. Mabuti yan, di ba? Kailangan mo munang madapa, masubsob, para pagtayo mo, mas kaya mong harapin ang laban, ang hamon ng buhay na darating sa'yo. So ngayon, nadapa ka, nagkamali ka, nakita mo yung mali doon sa kabila, nandito ka ulit ngayon kay BBM, imposibleng hindi ka tanggapin hindi imposible na ikay mapatawad. Mapapatawad ka niyan. Si PBBM, napakabait na tao, napakabait na presidente, mapapatawad ka niyan. Ikaw ay magiging malapit muli sa kanila.
Basta pakita mo lang ang tunay mong pagmamahal sa kanila at imposible pong hindi kanila mapatawad. Tsak na excited din ang mga vlogger na makasama kang muli, makabanatan ka muli, di ba? Makasama ka sa laban at mas maganda na po ang laban mo ngayon. Bakit? Nakita nyo po kung gaano kawawalang hiya yung mga taga-kabila. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Nasan mang panig kayo ng mundo, Mama, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas! God first! Thank you po. Salamat po. Shoutout kay Ate Pebbles at kay Boss Mike. Thank you po. Salamat.